posibleng manungkulan at maging leader ng ating bayan. Nandito po ang boses ng kabataan. Hinihingi po natin ang bawat sides ng ating sosyedad, at gusto ho natin maihatid sa mga kababayan natin na ang kabataan ay mayroon pang pag-asa. At yung pag-asa na yun hindi ho nakatali lamang sa iisang pamilya o angkan sa isang lugar. No? Ibukas po natin ang ating isip. Bigyan natin ng pagkakataon yung ibang mga kabataan na may potensyal po para mamuno ng ating bayan. Sa malaot madali po, kung bibigyan natin sila ng pagkakataon, naniniwala po ang inyong lingkod na magkakaroon tayo ng mapayapa at gagabayan tayo ng poong may kapal, dahil higit po sa lahat, sabi ng banal na kasulatan, kinasyahan po ng ating Panginoon ang mga bata, kung saan sila yung magiging pag-asa ng ating bayan, sabi ng ating pambansang bayani. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa mga tagapanood ng ating programang Boses ng Kabataan. Gayun din po, pinasasalamatan ko si Attorney Steve Salonga sa pagdalo sa ating programa ngayong hapon, at ang ating pong pagbati muli sa ating taga-subaybay, especially po kay SK Chairman Lihay Flores Salonga, na kasalukuyan pong nagdaraos ng kanilang senatorial forum sa Polytechnic University of the Philippines. Sa akin pong mga kasama sa Marikina Youth Leadership Conference, sa Marikina Youth Dance Squad na nasa ilalim po ng aming Talent Development Program, sa aming mga taga-suporta at taga-subaybay sa Marikina, sa aming punong lungsod, Mayor Del Arde Guzman, at aming pangalawang punong lungsod, Vice Mayor Jose Fabian I. Cadiz. Sa pagkakataon po ito, buksan natin ang ating puso, papasukin na ating Panginoon, at gamitin natin sa tamang pamamaraan ang ating kaisipan upang pagdating ng panahon, may pamahagi natin ng ating pag-ibig sa ating kapwa na siyang serbisyong publiko ng ating Panginoon sa atin sa lupang ito. Ito po ang inyong lingkod, Reverend Father Emerson Beriones, ang nagpapasalamat po at tunghayan po ninyo kami muli sa darating na Miyerkules. Ito po ang Boses ng Kabataan. Maraming salamat po. For all you've given